July 20, Lunes, dito ako sa opisina ng Saneco sa Dipolog City. Kailangan kong bayaran itong kuryente, itong power. Nagka-problema kasi ako itong nakaraang April, na overcharge ako ni Saneco. Nagka-average lang naman ako ng 1,314. Pero nung yung bill ko ng month of May, biglaan, April pala, naging 38,000. Kaya nagka-pending to, nagkaroon ng dispute sa kanila, question ko sila ba't ako umabot ng 38 hanggang sa nag-decide sila palitan yung metro ko. Sabi okay naman yung metro, pero hindi okay yun eh. Tapos meron ako ng tanggap na billing for month of June 1-2. Buti na lang, nag-check ako sa billing inquiry dito sa opisina nila, yung month of May may babayaran pa akong 800. Kaya ngayon, ang gagawin ko, babayaran ko na nasabay para wala na akong balanse sa kanila. June of July, sir. Kaniyang June, naipabalancing 800 tung Mayo. One ni appeal dari sa kwan. Bali, 2,000 kami nanda. Dua ka bulan na, total. Okay lang siya. Saray na variant, sir, no? Saan nagbayad, sir? Ha? Saan nagbayad, ni? Saan daw nila? Ano palain? Ano, sir? Wala siya ikuan. Stop billing mo, sir, no? Ito budanan eh. Kasi naman eh. Total ano, sir? Ano yun? Sara dahil siya, sir. Pwede rin dahil siya. Equal na din. 2,041.62, sir. Ako, mag-number dahil. Sir, Adeline Canapes. Delivery Canapes. Adeline Canapes. Tukan yung kwarta, sir. Nakay dos, sir. Dos? 2 pesos. Pero wala ako balanse, no? Oo, sir. Clear na? Oo, sir. Sige, sige. Salamat. Thank you. RP 448 please. RP 449 Pellerton, please. Ito yung natanggap kong billing invoice last week. Ang total niya, ayan o, 1,2. Buti na lang, nag-check ako sa billing inquiry. Ito kasi bill ng June. Ayan o. Yung month of May, hindi kasama, hindi sinama dito. Meron pala akong babayaran ng month of May na worth 800. Kaya itong 1,2 plus 800, nag-total siya. Binayaran ko na lang sabay, naging
ano, 2,041.62. So tinanong ko doon sa counter kung binayaran ko to, wala na akong balance, sabi niya okay na raw. So clear na ako. Wala na akong utang kesa nito. Sana huwag magka-problema. Wala na sana akong problema kesa nito. Kasi yung billing na pinadala nila sa akin noong April, umabot ng 38,000. Loko-loko talaga to si Saneco. Ano ko na nangyari dun? Pinull out nila ang metro ko tinest, tapos tumawag sila, sabi nila normal naman daw yung metro. Pero ang question sa kanila kasi noon, ba't umabot ako ng 38,000? Nagpalit sila ng metro bago na yung metro ko. Nakalagay ba rito yung serial number ng metro? Wala. Wala, hindi nilagay dito yung bagong serial number ng metro. Nagpalit sila ng serial ng metro bago na yung metro ko nung June. RT 451 telegraph, please. Kaya ngayon, bayad na ako, wala na raw akong, sana nga wala na akong problema. Lunes ngayon, July 20, dito ako sa may Saneco. Nagbayad ako ng bill ng kuryente. Dahil nagka-problema ako doon sa bill ng kuryente ko. Ay, hindi ako nagka-problema, si Saneco. Na-overcharge nila ako. Hindi ko maintindihan kung mali ang reading o mali ang charge. Kasi lumabas doon sa metro ko noon, yung binil nila ako ng month of April, 38,000. Paano naging 30? Nag-a-average lang ako ng 1,3, 1,4. Isa nga, 1,2 lang. Tapos bigla mapunta sa 38,000. Kaya sumugod ako sa kanila dito ng June. Nireklamo ko yun. Anong May pa pala? At tama ng June kasi yung dumating yung bill, June na eh. From 1,2 to 1,3 naging 38,000. Nireklamo ko yun. Ngayon bayad na ako, okay na, pwede na akong umuwi. Sana wala na akong problema. Welcome to Dipolog. Ayan, tapos na ako kay Saneco magbayad. Andito ko sa Lakaya Street. Lakaya Street ba yan? Oh, Lakaya Street corner, Chavez. Yan ang opisina ni Saneco. Ayan, tingnan nyo. Yan si Saneco. Yan ang building niya. Main office ni Saneco dito sa may Dipolo. Dito sa Del Norte. Kasi ang Saneco sa Del Norte. Luya. Yung mga banana ko, wala pang luto ang banana ko si ate. Luya, sili, oh. Yun, turon. Luto, turon. Okoy. Ayan, oh. Okoy.